So, eto matagal na to eh. Oo, may echo pag nagsasalita, maganda timbre ng pagkaduwende ni Marcoletang tatay. Yung anak medyo talagang duwende-duwendihan lang eh. Parang kunyaring duwende lang. Si Marcoleta solid, talagang duwending ano. Anyways, no? Eto, kung kawani walang sweldo kapag absent, bakit iba yung patakaran sa mga opisyal? Di po ba? No? Bakit iba yung patakaran? Putya, dapat no work, no pay. Bakit para lang ba sa ordinaryong Pilipino lang, ordinaryong empleyado? Pareho dapat ang batas. Opisyal ka man o empleyado ka ng ina mo, parang ganon. Di ba? Kayo ba, payag kayo? Sila walang problema, umabsent o hindi. Duwending bulldog. Si Ma'am Lynn, natawa ako sa duwending bulldog. Oo. Ha? Pag high-ranking official, pwede sumahod kagaya ng tigas ng mukha ni Bato. Every election season, no, politicians talk about accountability. They talk about transparency. Yung iba, public service daw. Totoo? Pero kapag usapang attendance, trabaho at sweldo na, bakit para may ibang standard para sa ordinaryong empleyado at ibang standard para sa mga nasa matataas na pwesto? The proposal is creating this, yung proposal na yan, no? Ngayon, pinag-uusap-usapan eh. Because it touches a very basic principle na madaling maintindihan ng kahit sinong manggagawa. If performance is expected for employees, pati nga, napakaganda, very ganda. Nagkulay rin kasi siya ng buhok. Ako, di ko nga alam kung ano na eh. Kasi kung yung performance, ini-expect natin sa mga empleyado natin, dapat yung mga leaders din. Hindi sila exempted. No? It should be same expectation from them. Dapat nga mas malala pa eh. Kasi lead by example, di ba? Mga mandirigma, imagine niyo to ha. May dalawang taong binabayaran gamit ang pera ng taong bayan. Pero yung isa, no, rank and file employee. Yung isa mataas na opisyal. Pareho silang hindi pumasok. Ang tanong, dapat ba pareho rin silang may consequences? Pareho ba sila dapat managot? Parehas ba dapat silang walang sahod? O parehas sila dapat na okay lang? O dapat ba yung isa may bayad, yung isa wala dahil opisyal naman yon? Ganun ba dapat? Di ba? Kaya, alam nyo, karamihan sa mga Pilipino, hindi nila kailangan mag-isip, no? Nang matagal para sagutin yan eh. Dahil sa normal na workplace, attendance is part of the job. Hindi bonus, hindi option. Parte talaga siya ng trabaho. Pero tingnan nyo to si Bato de la Rosa. Grabe sumasahod. Habang nagtatago po siya may sahod. Po siya trabaho mo magtago. Tapos may sahod ka pa. Tapos ito naman mga kupal na mga colleagues niya, justify pa. Hindi, talagang tumatakbo pa rin yung kanyang opisina kahit wala dun si Bato. Kagaya ng pulpul na si Robin Padilla. Tapos take note mga kamag-anak niya, lahat, halos, mga staff ni Bato, sumasahod, grabe. Titigas ng mukha ka mga kamag-anak pa, ganon. I'm not saying matitigas mukha ng mga kamag-anak. Of course, kung ako rin, I will take that advantage baka. Kasi, syempre, ang matigas sa mukha si Bato. Alam mo na nga ang pangit tignan, delikadesa. Pucha, kumuha ka pa ng mga kamag-anak mo ng ina mo ka, parang ganon. Di nisalinaya sa mga organic na nasa gobyerno, para lang silang job order kung tutusin. Kasi elected lang sila at may term limit sila. Correct. Grabe, no? Grabe titigas. Si Robin Padilla nga, grabe kung bastusin niya yung isa sa mga staff ng Senate porque hindi nila kaalyado eh. Diba? Sabi ni Robin nung tol, huwag may tulak ang bisita natin, tol. Mali naman yun. Diba? Tapos nung
Tinitigan nyo na masama, siya pa galit eh. Sabi nyo doon sa tinitigan nyo, sir, may tinititigan ka yata, sir. Puta, pag mo ko subukan. Di ba? Kaya, dito mapapaisip ka eh. Kapag ang ordinaryong empleyado ay may deduction dahil sa absence, bakit nagiging komplikado ang usapan kapag mataas na opisyal na yung pinag-uusapan? 'Di ba? Kung ako nga, sa opinion ko, kung nakaka-kickback yung mataas na opisyal, baka yung mga maliliit na empleyado, walang kickback yun eh. Pero hindi yun yung topic natin. Mga kaloys hindi naman revolutionary yung konsepto na no work, no pay eh. 'Di ba sa totoo lang? Matagal na tong bahagi ng buhay ng maraming Pilipino. Puta, sa construction worker lang eh. Pag di ka pumasok, pag sa araw, lalo na kung pakyawan, wala ka. Matagal na tong bahagi ng buhay ng Pilipino. Ang bago rito ay yung tanong kung dapat bang umabot din to sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Which is dapat nga matagal na yung tanong na yan eh. Di ba? Kasi, may napansin ba kayo? Kapag ordinaryong kawani ang hindi sumipot, mabilis ang records, mabilis yung monitoring, mabilis yung epekto. Pero kapag public official ang pinag-uusapan, minsan umahaba pa yung debate, baka pagdebatihan pa natin yan. Hindi kasi nakasanayan na wala namang ganyan dito eh. Di ba? Mismo mga kapwa senador nagtatanggulan, mga kakapal ng mukha, hayop. No, wala akong sinisino. Actually, wala kang exempted eh. Sa mga senador, kakapal din ang mukha nyo lahat kayo dyan. Yung mga I think even si Soto eh. Diyan sa part na lang na yan ha. Siyempre, birahin natin pagka mali eh. Ano sabi ni Soto nun dati? Ako rin, busit ako kay Soto nun eh. Hindi kasi, kailangan ba yan eh. Puta, the F, desisyonan mo na. Ipakita mo na concern kayo. Putya kung ako yun, patigil mo yung opisina, buong opisina ni Bato. 'Di ba? Kung nahuli siya, tapos okay na, sige, kung talagang kayang tumakbo nun ng kahit wala si Bato or work from jail, saka ulit ipa-operate. 'Di ba? Kaya alam po grabe eh. Hindi, bureaucracy na kasi, nakasanayan na yan, ganto, ganyan. Sana maka 10 absent, tanggal na agad. Sa posisyon unless na-hospital o nagkasakit. Correct! Dito hindi nag-a-apply yata yung AWOL eh. Absence without leave. Pinapahaba yung debate pagka sila na. Eto, I agree naman eh. Leadership carries privileges. Yes, they should. Diba? Kasi representation yan eh. So leadership should carries privileges. Diba? Pero kasama rin dapat yung mas mabigat na responsibility. Kung may special treatment lagi para sa nasa taas, paano natin mahihikayat yung nasa ibaba na sumunod sa parehong standards? Diba? Mga kaloy sa tingin niyo ba may sense yung pinagsasabi ko? Kung type yes, kung naniniwala kayo mas mataas dapat yung accountability ng leader kaysa sa empleyado. Joke lang. No? Ako, agree nga ako sa sarili ko eh. Sarili ko to eh. Sabi ko, puta, shit, tama si Banat Boy ah. Sabi ko, ayan ngayon ayan, sinasabi ko ulit. Puta, shit, tama si Banat Boy. I agree. No? Alam nga naman magtalo pa kami ng sarili ko para akong tanga nun. Pero kidding aside mga tropa peeps, para sa akin, hindi pera ang sentro ng usapin dito eh. Symbolism yung sentro. Ano yung mensahe kapag yung empleyadong napaparusahan sa hindi pagpasok pero may opisyal na hindi naapektuhan sa kaparehong sitwasyon? What the heck, di ba? Hindi pa nga dyan natatapos eh. Dahil trust ang nakataya dito. At kapag usapang gobyerno, trust ang isa sa pinakamahirap buuin.
No? At pinakamadaling wasakin at mawala. Kaya dito lumalabas yung totoong issue eh. Kala mo parang simpleng payroll lang, no? Yung payroll policy. Ipinapakita rito, no, kung ano yung gobyerno ba ay handang ipatupad ang parehong panununtunan o lahat. Sa lahat o hindi. Buti na lang nag-agree si Ma'am Chaichen, muntikan na akong maging baliw dito, no? Kung ako lang nag-agree sa sarili ko. Ikaw talaga, Ma'am Chaichen, naligtas mo ako. Pero hindi pa rin kita babatiin doon. Ha? Dito lang, dito, love you, Ma'am Chaichen. Oh, buti nag-agree si Ma'am Chaichen. Kaya dito lumalabas yung totoong issue eh. No? Pucha, biruin mo yan, no? Puta sila. Tayo, pagka-absent ka, tapos kunyari, let's say, magbigay na lang tayo ng isang magandang halimbawa. Kunyari, absent ka, oh. Yung pag-absent mo, dahil, kunyari, meron kang nakitang babae, may nakilala kang babae, kailangan mo magpa-impress eh. Isang araw pa, sa tingin ko, magiging okay na eh. Maano mo na, madadali tuloy. Sa tingin ko, isang araw na lang, isang araw pang puhunan, magiging kayo na eh, magiging jowa mo na eh. Ngayon, absent ka. Pag absent ka, puta ba, yung utak mo hindi mapakali. Puta shit, absent ako. Ano kayang dadahilan ko? Absent na ako kahapon eh. Pero isang araw na lang, mapapasagot ko to eh. Puta, gagawa ka ng ganito, gagawa ka ng ganyan, mga palusot. Puta, baka gusto mo pa magpa-medical para at least meron kang reference na ipapakita pagdating mo doon para hindi ka maging awol. 'Di ba? Kailangan mo magpaalam, kailangan mo tawa. Eto mo to mga to. Malamang hindi kinakabahan to ng kagaya natin eh. Kasama ba sa quiz siya? Bukas tayo mag-quiz ha, bukas tayo mag-quiz. Kasi yung I think yung pang-apat nating medyo mahaba. Mas mahaba siya than usual. No, reaction na natin yung kay Mami Pebs, Mami Pebbles, no? About sa INC. Parang no, yung kunyari yung sari-sari store, no? Tapos may nakakapaskil na yung presyo 5 pesos para sa lahat, no? Tapos may isang customer exempted sa bayad. Tapos lahat ng iba nagbabayad ng 5 pesos lang, punta siya 2 pesos lang para dun sa kumaga lahat ng produkto dito 5 pesos. Pero siya special 2 pesos lang. Hindi ka ba maiinggit nun? 'Di ba natural lang magtatanong ka bakit ganun hindi patas yung sistema? Baka murahin mo pa no? Baka pakyuhin mo pa. Oh, hindi, pero kung pagbabatayan natin yung mga pangyayari, no? Mahirap tutulan ng prinsipyo sa likod ng panukalang ito. No work, no pay. 'Di ba? Dahil kung may isang grupo na dapat unang magpakita ng disiplina, hindi yun sa pinakamababang empleyado. Ang dapat na magpakita niyan ay yung mga taong may pinakamataas na kapangyarihan. Kapag pareho ang patakaran para sa lahat, mas malakas yung respeto sa institusyon. At kapag mas malakas ang respeto sa institusyon, mas matibay ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Napakasimpleng explanation. Pero kaya mas naging simple dahil pogi ako Di ba, Ma'am Delia Rosario? Ma'am Chaicher, baka dyan di ka mag-agree. Lalo na pag nakita mo yung buko, puti na. I am Batman, shout out! Oh, di ba? No work, no pay tayo. Sige nga, press 1. Kung agree kayo, no work, no pay. Kaya dapat talaga no work, no pay. Walang patigasan ng kamuks. Walang patigasan ng muka. Di ba?